Sinisilat na ako. Tapos, hinahapo pa ako at sinisip ko. Kailangan ko ng exercise at ilabas ko ito. Ilabas ko na ako. Ilabas ko yung init ng katawan ko. At exercise kahit wala kang equipments na yun. Meron kang pang-dinner tali kapag umiinit. Exercise. Let's go. Sa mga panahon na to, feeling ko nagkukunwari na lang ako na, ayan, for the exercise ang person, para kunwari di mabibigla. Tapos yung exercise ko, parang katulad lang ng training ko before. Actually, hindi ko alam kung tama yan, pero kasi sa mga nakikita ko sa TikTok, parang mali siya, pero kiber na init na din ang person, ate. Ang person, wala pa nga, hinihina na lang. Hindi talaga akong pwede sa mainit. Dahil kaya natin to. Pinarapan natin. Naka 6 km run ako, pero hindi ko na shoot big kasi baka mamaya makuha yung phone ko. Samahan niyo akong pumunta ng ospital kahit ayaw ko. Dahil matanda na ako, wala akong choice. Kailangan ko ito gawin. This time around, hinihintay ko si Miss Mary, pero ang tagal niya dumating. So ako na lang mag-isa, hanggang dyan ako naghintay. Tapos umakyat na kami kasi dumating na siya. Tapos nag-wait. And yung ate mo, girl, stress na siya, B. Parang di na kaya ng social battery niya. Another set of paghihintay na naman. Tapos, kasama ko si Miss Mary. Yan, nakuha yata niya yung result niya from her check-up. Tapos, syempre, ako din, nag-asikaso ng mga papel at naghintay na naman ng napakatagal. At ayun, pagod na siya, Bi. At tulala na lang ako kasi pagod na talaga, Bi. Tapos, si ate mo naman, ang dala ng jowa. Ay, talaga naman, hindi niya pinigilan. O, di ba may pagyakap pa siya, Bi? At this moment, wala na talaga. Bawas na yung social battery ko. And time na para umuwi, bumili lang ako ng coffee at naghintay ulit ng panibagong Grab at umuwi na. Ito na naman ako, hindi na naman ako makauwi ng Cavite. Siguro, after 15 days bago ako makauwi ng province. Gawa nang walang tao sa bahay. Si mama at papa nakuhang magbakasyon sa Bicol. Si ate busy sa work as usual. And ako, pupunta ng hospi. Sunod-sunod din yung events from work. Medyo nakaka-overwhelm na siya dahil ang daming details na kailangan tandaan, ang daming dapat i-follow up sa mga clients. And kahit medyo nakaka-overwhelm ang mga bagay-bagay, kailangan natin huminga. Happiness check, I'm fine. Like, from this time I am shooting, okay ako. Yeah, I think okay ako sa oras ito nag-shoot ako. Yung buhay ko ngayon medyo ganun lang siya. Sobrang stagnant. Wala pa akong social life. Hindi pa ako nakakakita ng mga friends outside work kasi super busy talaga. Hindi ako nakakasama kapag gumagala sila kasi yung duty ko parang closing, mas karamihan puro closing shifts. Tapos kung opening naman, pag uwi ko ng bahay, kailangan ko gumawa ng household chores as an independent person na ako na lang ang mag-isa natira. And this is also a reminder for those people na kapag kayo na gusto niyo mag-vlog, ganyan, I suggest huwag niyo ipapakita yung mga usual roads or usual place where you stay kasi ano yan, tawag dito, for your own safety. At ikaw lang mag-isang namumuhay pa, just don't. Hindi mo kailangan i-share lahat. Most of my videos right now will be like enjoying my solo life. Like, doing all things alone na kung feeling mo hindi mo kaya na mag-isa, ang video na to ay papakita sa'yo na yes, you can do it alone. Na all errands, all things that you wanted to enjoy, eating food alone, going to movies alone, going shopping alone, itong video na to ay para sa iyo. It's September 2, 2024, 8:23 p.m. and I have to prep
all the things na kailangan kong dalhin bukas sa hospital. This time, wala na talaga akong kasama kasi last week, kahit papano, meron pa akong kasama ng ilang oras para itour ako sa Makati Med at gawin ang mga dapat gawin. And as a bobo sa direction at malaki ang Makati Medical Center, sana bukas ay hindi ako maligaw. Medyo may anxiety ako pagdating sa hospi kasi una-una, madaming tao and mabilis maubos ng aking social battery. Pangalawa, ayoko ng environment ng hospitals kasi malungkot at nakakatakot. Dahil kahit may sakit ako, lagi ko nga sinasabi kay mama, kahit may sakit ako, wag nila akong dadalhin sa ospital kasi ayokong nagsistay doon. Nagmana kasi ako kay papa, takot sa hospital, takot magpa-check up. Pero wala akong choice this time dahil kailangan ko talagang pumunta at magpa-check up. Dahil yung follow-up check-up ko is tomorrow na. So, meron akong schedule ng 9 a.m. Then, meron din akong schedule for procedure din ng 3 o'clock p.m. Sana hindi lang umulan kasi Beshi Waps, may bagyo ngayon, bagyong Enteng. At chika ko lang na yung payong ko kanina pagpasok ay nasira. Kasi lumipad besh. Yung paglipad niya ate, nakakahiya. Feeling ko nga, sabi ko nga kanina nung pumasok ako, ay shit, baka mag-viral ako, B. Kasi dun sa place na pin yung payong ko ay napaganon, ang daming taong nagvi-video. So, kung makikita naman ako sa TikTok, well, ayun, nasira po ang payong ko at bumili ako ng bagong payong. So far, yung sa unang check-up ko, hindi ko pa kasi talaga nakukuha yung results. Bukas pa talaga. Sana okay na yung findings. Walang any bad na makikita dahil ayoko na nga bumalik sa ospital. Gusto ko last na to. Please lang last na. Ayoko na kasi bumalik at maging mag-isa ulit. Hirap kayo nung mag-isa. Worthy ang person. Ano lang to, isang pagsubok ng pagiging adult person. Isang phase ng adulting life ang pagpupunta ng ospital, pag-aasikaso ng mga documents and mga papel. And as a 23 years old na young adult, kailangan ko itong matutunan. Meron kasi akong 3 scheduled na check-ups. Tapos ko na yung unang check-up ko last week. So, 2 na lang yung natitira. And hopefully, magawa ko siya ng maayos. Ito, kukunin na lang yung result. Ano ba ito? Ay, pwede pala makita yung result online. Sabi. Ano ba yun? Yung transv. Ano yun? Yung transv ko. Ito. Ito pala, si Bobo. Haha. Ay! 540. Ay, si Gagi. Diba, hindi ko naintindihan. So, i-check ko na naman si Miss Mel kung paano to. Wala, si Akling. Tower 2, 5th floor. Punta ako ng mga 8. Tama ba? Kasi hanapin ko pa to kung saan man tong lugar na to. Oh well. Kaya ko to. Pinalaki akong kaya ko. So, kaya ko to be. Kaya ko to. Kaya ko ba to? Siyempre kaya ko. Kulang to. Self-love is equivalent to self-care. So, kung mahal ko ang sarili ko, kailangan ko pangalagaan ang aking health. Let's see tomorrow what will happen to me. Hopefully, everything na may ibigay sa akin na result ay okay. Hindi ako maligaw. Yun yung importante, hindi ako maligaw. Kasi bobs nga ako pagdating sa directions. Also suggest na if gusto niyo ng mga free consultations and anything, gamitin niyo yung HMO ninyo kapag nagtatrabaho na kayo. Dahil benefit niyo yan sa company ninyo, so gamitin niyo siya. Shucks. Nakalimutan ko na wala akong mask. Pupunta ako ng ospital. Mapapagalitan na naman ako ni Miss Mel. Si
Si Miss Mary ay isang workmate, turned into a friend, and naging ate ko dito sa Manila. As a bunso at very clingy na person, very physical touch na person, yung ugali naming dalawa, somehow medyo nagtugma. Mag-grab na lang ako ulit dahil hindi ako marunong mag-commute. And yeah, tara, samahan niyo ako. Pag-book na ako ng Grab, yun yung itsura ko, parang hindi pa ako ready. Kasi hindi pa ako ready, morning voice pa to. Ang mahal ng Grab B, pero wala akong choice kasi maulan. Mukha akong haggard, pero ganun talaga eh. Knowing that she's inches from me. Naranasan mo naman, ma'am, mag-December. May flight siya, ma'am. Imagine, Terminal 3, di ba, ma'am? Ngayon, nasa Aurora Extension Boulevard pa lang kami. Hindi na siya aabot. Alam mo ginawa niyo, ma'am? Bumaba dito, tumakbo. Upo pa, ma'am, papuntang airport. Sabi ko, Nagpanibago na namang moment para mag-feel na nasa music video ako. Tapos ayun, naligaw ako, kinuha ko na yung results ko, then punta agad sa panibagong check-up. May registration number lang, then need magpalit ng mga damit, and magtanggal ng jewelries kasi baka ma-detect ng machine nila. Ayan na. Ate mo, nung nakita ko to, parang feeling ko, shit, hindi ko na kaya. Ay, ang arty. Pero ayun, kinakabahan ng person yan. After ko magpa-check up, umalis ako agad. Syempre, kung nahihirapan ako, dapat may kasunod na maganda, di ba? Tara, kasi pupuntahan ko sila ate. Tama ba yan? Napunta dito para lang maging third wheel. Medyo matabang naman ang sana. Hindi naman. Nakausap ako ni Kuya, nagugutos na. Ang sarap ba? Kasi sa pro, kaya mo magbagal. Pageant ako. Pageant. Yun nakikita nyo sa Korean drama. Hirapan kasi sobrang init. Parang 1 million, 2 million followers. Ang dami. So pag gano'n, di ka ma-add. Hindi ka ma-add. Follow. Tapos pag marami ka ng followers, more than 6,000, pwede ka na mag-subscribe. Subscribe, meron kang stars. Yun yung sa atin, di ba? Then, kapag okay ka na sa Facebook, mag-link sila sa YouTube. Ang ahang. Oo. Hindi mo ilang taon ka dapat mag-subscribe ka na. Akala ko lulutuin. Yun yung expected ko. Hindi pala. Hindi ka magluluto. Boyfriend ka na, Meg? Wish ko din, Kuya. Bibigyan mo ba ako? Wish ko din. Kuya, wala. Gusto ko mamwala nga. Gusto mo boyfriend? Kita nyo? Lumimilit. Wala nga eh. So, pumili ka na ng mabait, bahala ka na sa iba. Wala nga, Kuya. Kung meron nga eh, wala nga. Kahalanan niya ni ate. Ba't ako? Kung kakasabi niyo na huwag magboto, wala talaga. Ano naman yung boyfriend, Meg? Ha? Ano naman yung boyfriend? Kaya. Wish ko din, pero wala. Ano pa yun? Ano ba yan? Maulan. Paano papasok? Ano kung ano yung ginawa mo today, na medyo napag-isip ka kung tama ka mga desisyon mo sa buhay. Wala naman po. Puro yung pinipili. Kwento, ano ang training or ano ang routine ng isang athlete? Maulan. And frankly speaking, sobrang delikado pag lumabas. So, I hope yung mga tao na nasa labas ngayon, lalo na yung mga hindi privileged enough na nagkaroon ng sariling bahay, o yung mga pets na stray dogs, stray cats, sana safe lang sila, or merong mga tao na
kayang tumulong sa kanila. But, since it's raining and medyo delikado, so dito lang tayo sa loob. Nagla-lunch lang ako. Manood saglit ng ilang vlogs, then maglilinis ako. At yun nga, nawalan ng wifi. Bakit? Puro, kung may food ako na hindi ko pagsasawaan na kainin, Korean food yun. Kahit paulit-ulit, like araw-araw. Ganun ko siya kagusto. Unang-una, kasi healthy siya. Gawa ng, di ba, mostly ng mga Koreans mahihilig sa mga vegetables. And yung way kasi ng pagluluto sometimes ng mga Korean foods na may seafood and veggies, hindi halatang lasang gulay. And perfect siya sa akin. Kasi hindi ako mahilig kumain ng gulay. Here are some videos. Umuulan naman. And dahil umuulan ng sugars, bakit na lang ako? Kasi kumata ko na ulan eh. Dahil umuulan naman. Okay lang yun. Hindi nila iisipin na ako yung dahilan na ako na ulan. Let's enjoy my company. Lobat na pala ang aking mic. So, I'm watching 13 going on 30. It's a 2000s movie. Medyo mahilig ako sa mga ganung type ng movie, mga 2000s. And, yeah, first time ko siyang papanood. Pero nakikita ko na siya sa TikTok feed ko. She's pretty big into the whole plastic surgery movement. How's prom queen? Manhattan, Sparkle Magazine on Park Avenue.